Tila basahan siyang itinapon sa ulan, habang ang asawa niyang si Joaquin ay nagpapakasawa sa halik ng iba sa loob ng kanilang mansyon. Wala kang kwenta, pabigat ka lang. Umalingaw-ngaw ang malupit na hatol nito, ngunit sa pag-ikot ng tadhana, sino ang magmamakaawa kapag ang kasamaan ay siningil ng kalangitan? Babangon si Maya mula sa abo. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang inang inalipusta? Pirmahan mo na yan, Joaquin. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang ng babaeng yan ang pekeng pagbubuntis niya para hukayin ang yaman ninyo. Napakabait mo kasi kaya nagpapauto ka. Wala na siyang makukuha kahit isang kusing, Stella. Bukas na bukas, palalayasin ko na siya. Hindi ko anak ang dinadala ng babaeng yan. Nanigas ang buong katawan ni Maya sa labas ng bahagyang nakawangwang na pinto ng paboritong opisina ng kanyang asawa. Sa kanyang mga panginginig na kamay ay nakapatong ang isang tray ng mainit na sabaw ng manok na maingat niyang niluto sa loob ng 2 oras. Sinabi kasi ni Joaquin kaninang umaga na masama ang pakiramdam nito, kaya kahit nahihirapan sa kanyang paglilihi at sa pagbigat ng kanyang sinapupunan, nagtiyaga siyang tumayo sa harap ng mainit na kalan upang pagsilbihan ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ang init ng mangkok na nagpapapula sa kanyang mga palad ay hindi sapat upang labanan ang nakakamatay na lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Bumagsak ang hawak niyang tray sa sahig at ang mainit na sabaw ay kumalat sa makintab na marmol kasabay ng pagkadurog ng porselana. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Bumungad ang galit na mukha ni Joaquin, ang lalaking sinumpaan niya sa harap ng altar noong pareho pa silang walang-wala. Sa likod nito ay nakatayo si Stella, ang paboritong ex-girlfriend na may mapanuyang ngiti sa mga labing pinalamutian ng mamahaling pulang lipstick. Walang pag-aalinlangang dinampot ni Joaquin ang isang folder mula sa kanyang mesa at walang awang inihagis iyon sa mismong mukha ni Maya. Ang mga pahina ng papeles para sa annulment ay nagkalat sa sahig. Nabasa ng natapong sabaw. Good, nandito ka na. Pinadali mo ang trabaho ko. Malamig na wika ni Joaquin. Ang mga mata nito ay walang bahid ng pagmamahal na dating nag-aalab para sa kanya. Sign it, Maya. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Nakakasuka na ang mga drama mo. Hindi pa man nakakabawi si Maya sa pagguho ng kanyang mundo, narinig niya ang mabibigat na yabag mula sa hagdanan. Pababa si Doña Carmen, ang kanyang biyanan, na suot ang paborito nitong sedang bata de banyo. Nakataas ang kilay at nanlilisik ang mga matang puno ng pandidiri. Iyan ang hirap sa mga galing sa estero. Binigyan na ng grasya, naghahanap pa ng higit pa, matalim na panunuyan ng matanda habang palapit sa kanila. Akala mo ba hindi ko alam ang mga kalokohan mo, Maya? Na nagpapabuntis ka sa iba para may maikapit ka sa apelyido namin at masolo mo ang mana ng pamilyang ito. Isa kang linta na sumisipsip sa dugo ng anak ko. Namuo ang matinding bikig sa lalamunan ni Maya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang inosenteng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit tila ninakaw ang kanyang boses. Sa halip na lumaban, dahan-dahang lumuhod si Maya sa gitna ng nagkalat na basag na porselana. Hindi niya inalintana ang pagbaon ng mga bubog sa kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang mga binti ni Joaquin, lumuluha, nagmamakaawa hindi para sa pera, kundi para sa pamilyang pinangarap niya. Joaquin, parang awa mo na. Alam mong hindi totoo yan. Humihikbing pakiusap ni Maya. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sapatos ng asawa. Anak mo ito. Dugo mo ito. Di ba nangako tayo sa simbahan? Huwag mo kaming itapon, Joaquin. Ako ito. Ang asawa mo. Ngunit huli na. Ang laso ni Doña Carmen at ang mga kasinungalingan ni Stella ay tuluyan ng bumulag sa lalaki. May halong pandidiri niyang itinulak si Maya ng buong lakas. Nawalan ng balanse ang buntis at bumagsak ang kanyang balikat sa matigas na sahig. Umilag si Joaquin,
na tila nadumihan ang kanyang pagkatao sa paghawak sa kanya. Walang sinayang na oras si Doña Carmen. Sumenyas ito sa dalawang malalaking gwardiya ng mansyon. Walang awang hinawakan ng mga tauhan si Maya sa magkabilang braso at kinaladkad palabas ng pinto. Umiiyak siya, nagpupumiglas, ngunit ang lakas ng isang inang buntis ay walang panama sa puot ng isang pamilyang itinuturing siyang basura. Sa labas, walang awang bumubuhos ang malakas na ulan. Itinaboy si Maya sa labas ng malaking tarangkahang bakal. Kasunod nito ay ang paglipad ng isang luma at nangingitim na bag na naglalaman ng iilang pirasong damit niya. Si Stella ang naghagis nito mula sa balkonahe. Tumatawa habang sumisigaw. "Kunin mo ang mga basura mo. You don't belong here, you cheap gold digger." Nang magsara ang mabigat na gate, naiwan si Maya sa gitna ng kalsada, basang-basa, mag-isa, at dinudurog ng katotohanan. Ang ulan ay tumatama sa kanya na tila mga yelong sumusugat sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng ginaw at panginginig, hindi ginamit ni Maya ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang ulo o mukha mula sa pagbuhos ng tubig. Sa halip, kusa at mahigpit na yumakap ang kanyang panginginig na mga braso sa kanyang umbok na tiyan. Yumuko siya, ginawang silungan ng sariling katawan upang hindi gaano lamigin ang sanggol na walang malay sa kalupitan ng mundo. Ito ang tanging kayamanan na hindi nila pwedeng kunin sa kanya. Habang naglalakad siya ng walang patutunguhan, nahagip ng kanyang nanlalabong paningin ang isang itim na kotseng nakaparada sa hindi kalayuan. Ang mga bintana nito ay madilim, nakamasid, tila isang piping saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Sino ang nasa loob niyon? Wala na siyang lakas upang alamin pa. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang biglang may pumunit na matinding sakit sa kanyang puson. Napapikit si Maya. Parang pinupunit ang kanyang kalamnan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang bumagsak sa basang semento. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang pag-agos ng mainit at pulang likido mula sa kanyang mga binti, humahalo sa malamig na tubig baha ng kalsada. Kinapitan siya ng matinding takot at unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, umalingaw-ngaw ang matinis at nagmamadaling tunog ng sirena mula sa malayo, papalapit ng papalapit, kasabay ng isang nakakabinging tanong sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng lahat para sa kanya? Mabilis na binabagtas ng isang mamahaling itim na sasakyan ang kahabaan ng basa at madulas na kalsada. Sa loob nito, balot ng nakakapasong lamig mula sa aircon at halimuyak ng mamahaling pabango ay walang bakas ng konsensya sa mukha ng dalawang sakay. Nakahawak si Joaquin sa manibela, pilit iwinawaksi sa kanyang isipan ang imahe ng asawang nakaluhod sa ulan kanina, habang sa kabilang upuan ay nakaupo si Stella na may hawak na kopita ng alak, tuwang-tuwa sa kanilang naging tagumpay. "Finally, we can breathe, babe." Malambing na bulong ni Stella. Ipinapatong ang kanyang manicured na kamay sa balikat ng lalaki. Hindi mo alam kung gaano nakakasulasok na makita ang babaeng yon na naglalakad sa mansyon natin na parang siya ang reyna. Tama lang ang ginawa mo. She deserves to be out in the trash where she belongs. Huminga ng malalim si Joaquin, pilit na pinapatigas ang kanyang puso. Tapos na ang problema natin sa kanya. Hindi ko hahayaang angkinin niya ang lahat ng pinaghirapan ko at ng pamilya ko, gamit ang isang batang hindi ko naman kadugo. Ngumiti ng malapad si Stella at humilig sa braso ng lalaki. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang, isang matalim na liwanag mula sa kasalubong na dambuhalang truck ang biglang bumulag kay Joaquin. Nawala sa kanyang kontrol ang manibela dahil sa madulas na kalsada. Umaling-awngaw ang nakakakilabot na iyak ng mga gulong na pilit kumakapit sa aspalto bago tuluyang umikot ang kanilang sasakyan nang walang pakundangan. Sa isang iglap, ang mundo ng karangyaan ay napalitan ng marahas na pag-ikot at pag-uga. Ang makapal at matibay na salamin ng sasakyan ay nadurog sa libo-libong piraso
na tila ulan ng mga patalim na sumabog sa loob ng kotse. Ang pira-pirasong metal ay bumaluktot at pumulupot sa paligid nila. Pagkatapos ng matinding pag-alog at pagkakabangga, ang lahat ay nahulog sa isang nakakabinging katahimikan at walang hanggang kadiliman. Hindi alam ni Joaquin kung gaano katagal siyang lumutang sa kawalan. Nang unti-unting bumalik ang kanyang diwa, ang una niyang naramdaman ay ang isang matinding bigat na tila nakadagan sa kanyang buong pagkatao. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga talukap ay tila tinahian at binarikadahan ng semento. Sinubukan niyang ikuyom ang kanyang mga daliri, igalaw ang kanyang mga paa, o kahit man lang ibaling ang kanyang ulo, ngunit walang sumusunod sa kanyang utos. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa ng tulong, ngunit ang kanyang lalamunan ay may nakabara at matigas na tubo na pumipigil sa anumang tinig na nais ko mawala. Sa kabila ng pagiging paralisado ng kanyang katawan, ang kanyang pandinig ay malinaw na malinaw. Narinig niya ang mga nagmamadaling yabag ng mga sapatos na goma sa makinis na sahig ng ospital. Narinig niya ang pagkalansing ng mga kagamitang medikal na inilalapag sa isang metal na mesa. Doctor, stable na po ang vital signs niya, pero wala pa ring response ang kanyang mga motor reflexes. Wika ng isang boses ng babae na tila isang nurse. Isang mabigat na pagbuntong hininga ng isang matandang lalaki ang sumunod. Ito ang kinatatakutan ko matapos kong makita ang resulta ng kanyang brain scan. Ang tindi ng pinsala sa base ng kanyang utak. Mayroon siyang locked-in syndrome. He is completely awake. Naririnig niya tayo. Naiintindihan niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya, pero hindi na siya makakagalaw o makakapagsalita pa. Siya ay magiging isang buhay na presong nakakulong sa sarili niyang katawan. Malamang ay maging isang gulay na siya habang buhay. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang kaluluwa ni Joaquin sa narinig. Nakakulong? Gulay habang buhay? Nagwala ang kanyang isipan sa loob ng kanyang sariling bungo. Pilit niyang inuutos sa kanyang katawan na gumalaw. Napatunayan sa doktor na nagkakamali ito. Ngunit ni isang kalamnan ay walang tumugon. Sa gitna ng nakakatakot at madilim na seldang ito ng kanyang isipan, walang bahay, pera, o kumpanyang pumasok sa kanyang alaala. Ang tanging rumihistro sa kalawakan ng kanyang kadiliman ay ang huling sulyap ng kanyang asawa. Nakita niya muli sa kanyang isipan si Maya. Basang-basa ng ulan, nanginginig, yakap-yakap ang sariling tiyan habang nakatingin sa kanya ng may labis na pagkabigo at kalungkutan. Iyon ba ang huling imaheng babaunin niya sa habang buhay niyang pagkabilanggo? Ang sarili niyang kalupitan habang nilalabanan niya ang pagsisising nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang pag-uusap ng doktor at ng isa pang tauhan ng ospital na nagbabasa ng kanyang mga papeles. Sino ang sasagot sa napakalaking gastusin para sa long-term care ng pasyenteng ito? Tanong ng tauhan. Nakita ko ang partial background check natin para sa billing. Ang kumpanya niya, bagaman kilala, ay lunod na lunod sa isang patagong utang na hindi nakarehistro sa mga pampublikong dokumento ng pamilya. Walang nakakaalam nito. Baka bago matapos ang buwan ay tuluyan ng bumagsak ang negosyo nila at mabangkarote. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kaluluwa ni Joaquin. Paanong nangyari iyon? Si Stella ang humahawak ng lahat ng pinansyal na papeles ng kumpanya nitong mga nakaraang buwan dahil buong-buo ang tiwala niya rito. Bago pa man niya maproseso ang panibagong dagok na ito, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng kwarto. Nakilala niya agad ang mabilis at mataray na paglakad ng mga sapatos na may matataas na takong, ang kanyang ina. Narito si Doña Carmen. Nag-alab ang isang munting pag-asa sa nagdurugong puso ni Joaquin. Ang kanyang ina na laging nagmamalaki sa kanya. Ang kanyang ina na laging nagsasabing siya ang pinakamahalagang kayamanan nito. Siguradong ipaglalaban siya nito.
Siguradong gagawin nito ang lahat upang mapagaling siya. Ginang Carmen, ikinalulungkot ko pong ipaalam na ang anak ninyo ay nasa kritikal at permanenteng estado na. Panimula ng doktor, ngunit agad itong pinutol ng matanda. Doktor, huwag mo na akong paligoy-ligoyin pa sa mga terminong medikal na yan. Matalim at walang anumang bahid ng pag-iyak na tinig ng kanyang ina. Ang gusto kong malaman, gaano katagal bago siya tuluyang mamatay. Kailangan kong malaman kung saan niya itinago ang huling testamento ng mga ari-arian namin bago pa makisawsaw ang mga taong walang karapatan. Gumuho, nadurog, at naging abo ang natitirang piraso ng pag-asa sa kaluluwa ni Joaquin. Ang babaeng pinakinggan niya, ang inang pinili niya, kaysa sa kanyang sariling asawa't anak, ay narito hindi upang iyakan ang kanyang sinapit, kundi upang bantayan ang naiwang yaman. Wala siyang kakayahang umiyak, ngunit sa loob ng kanyang paralisadong katawan, ang kanyang kaluluwa ay humihiyaw sa matinding sakit at pagkasuklam sa sarili. Ang tanging sumagot sa malamig na hangarin ng kanyang ina ay ang walang emosyon at paulit-ulit na tunog ng makinang nagbabantay sa bawat tibok ng kanyang pusong unti-unting namamatay. Sa loob ng malamig at tahimik na silid ng intensive care unit, ang hangin ay amoy gamot at kamatayan. Para kay Joaquin, ang kama kung saan siya nakaratay ay hindi isang himlayan ng pagpapagaling, kundi isang masikip na kabaong kung saan siya ay inililibing ng buhay. Ang kanyang isipan ay gising na gising, umaandar, at sumisigaw, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling isang malamig na bato. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng matapang na pabango na pumuno sa kwarto. Ito ang paboritong pabango ni Stella. Inasahan niyang maririnig ang pag-iyak nito, ang pag-aalala para sa kanya matapos ang malagim nilang aksidente. Ngunit ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ay ang mahina ngunit kalmadong pag-uusap ng dalawang babae. Kailangan nating madaliin ito, Doña Carmen. Mataray at walang bakas ng lungkot na bulong ni Stella. Nakausap ko na ang abogado. Kung malalaman ng board of directors na lumpo na at parang gulay ang anak ninyo, ipapa-freeze nila ang lahat ng natitirang bank accounts ng kumpanya. Wala tayong makukuha kahit isang kusing. Alam ninyong ako ang pumirma sa mga pekeng dokumento, kaya sa akin nakapangalan ang huling malaking pondo. Naghintay si Joaquin sa sagot ng kanyang ina. Naghintay siyang ipagtanggol siya nito. Nasampalin nito si Stella sa kawalang hiyaan nito. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang ina ay mas matalim pa sa patalim na sumugat sa kanyang utak. Kaya nga sinabihan na kita na ilipat mo na ang pondo sa personal account ko bago pa pumutok ang balita tungkol sa pagkabangkarote ng kumpanya. Kalmadong sagot ni Doña Carmen. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng pera at poprotektahan kita. Hindi ko sasabihin sa pulisya na ikaw ang nag-withdraw ng pondo ng kumpanya para ibayad sa mga utang mo sa sugal. Parang pinupunit ang bawat himaymay ng kaluluwa ni Joaquin. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng pinaniwalaan niyang nagmamahal sa kanya ng totoo, ay isang sakim na linta na siyang sumira sa kanyang negosyo. At ang sarili niyang ina ay kasabwat sa pagtatakip ng lahat ng ito upang iligtas ang sariling interes. Bumukas muli ang pinto at narinig niya ang mga yabag ng doktor na lumapit sa kanyang kama. Ginang Carmen, kailangan po nating pag-usapan ang susunod na hakbang, malumanay na wika ng doktor. Napakalaki po ng kakailanganing halaga para mapanatili siyang buhay sa pamamagitan ng life support machines. Dahil sa kanyang kondisyon na locked-in syndrome, maaaring umabot ito ng mga taon. Handa po ba ang pamilya sa pinansyal na obligasyong ito? Bumuntong hininga si Doña Carmen. Isang pagbuntong hininga na puno ng pagkukunwari at pekeng habag na madalas nitong gamitin upang manlinlang ng ibang tao. Doktor, bilang isang ina, nadudurog ang puso kong makita siyang naghihirap ng ganito. Isa siyang lalaking puno ng dignidad at alam kong hindi niya gugustuhing
mabuhay na parang isang gulay na pabigat sa pamilya. Ibigay na natin siya sa Diyos. Huwag na nating pahabain ang kanyang pagdurusa, pakiusap. Itigil na natin ang paggamit ng makina. Sumang-ayon si Stella. Tama po ang kanyang ina, doktor. Tanggap na po namin. Nagsisigaw ang kaluluwa ni Joaquin. Hindi. Gusto ko pang mabuhay. Huwag ninyo akong patayin. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Siya ay isang bilanggo na pinapanood ang sariling pagbitay. Narinig niya ang paglapag ng isang matigas na clipboard sa ibabaw ng maliit na mesa. Kasunod nito ay ang matalas at nagmamadaling pagkiskis ng dulo ng bolpen sa magaspang na papel. Ang bawat paghagod ng tinta ay pagpirma ng kanyang ina sa kanyang kamatayan. Pinuputol ang huling sinulid ng kanyang buhay para makatipid sa gastusin at mapaghatian ang natitirang yaman. Sa kalagitnaan ng nakakikilabot na sitwasyong yon, isang munting pagyanig ang naramdaman mula sa bulsa ni Stella. Kinuha nito ang kanyang telepono at bahagyang lumayo. Ngunit sapat ang talas ng pandinig ni Joaquin upang mahagip ang mahina at malambing na boses ng kabit niya. Yes, mahal. Papunta na ako dyan. Landi ni Stella sa kabilang linya. Konting tiis na lang. Pipirmahan na ng matanda ang DNR. Kapag namatay na ang tangang si Joaquin, lilipad na tayo papuntang Europe, dala ang pera niya. Gumuho ang buong pagkatao ni Joaquin sa kailaliman ng kadiliman. Ginamit siya, pinaglaruan, winasak, at para sa mga ahas na ito, itinapon niya ang kaisa-isang babaeng tapat na nagmamahal sa kanya. Itinapon niya ang kanyang asawang si Maya na buntis sa kanyang tunay na anak. Pinalaya sa gitna ng bagyo dahil sa mga kasinungalingan ng mga taong ito na ngayoy masayang naghihintay sa kanyang huling hininga. Ang matinding puot at pagkasuklam sa sarili ay nagumapaw sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang nakapikit na mga mata, isang mainit at mabigat na luha ang tahimik na kumawala. Gumapang pababa sa kanyang pisngi at bumagsak sa puting unan. Ito ang luha ng huling pagsisisi ng isang lalaking nalaman ang katotohanan kung kailan wala na siyang magagawa. Naramdaman niya ang paglapit ng isang nurse. Narinig niya ang kaluskos ng mga plastik na tubo na unti-unting hinahawakan nito. Ito na ang katapusan. Ihihinto na ang makinang nagpapasok ng hangin sa kanyang mga baga. Hinihintay na lamang niya ang tuluyang pagdilim ng kanyang isipan. Ngunit bago pa man mahugot ng nurse ang tubo, isang marahas na pagtulak ang nagpabukas sa mabigat na pinto ng kwarto. Umalingaw-ngaw ang mabilis at nagmamadaling mga yabag, kasunod ng isang pamilyar na boses na basag, humihingal. Ngunit may taglay na nag-aalab na tapang at galit. Huwag ninyong galawin ang asawa ko. Mabilis na humakbang si Maya patungo sa nurse na nakahawak na sa mga tubong nakakabit kay Joaquin. Sa kabila ng kanyang pamumutla at ng basang-basang damit, na idinikit ng malamig na ulan sa kanyang nanginginig na katawan, mayroong nag-aalab na lakas sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangang inagaw niya ang dokumentong may pirma ni Doña Carmen mula sa kamay ng doktor, at buong diin na pinunit ito hanggang sa maging walang kwentang maliliit na piraso ng papel. Ako ang legal na asawa niya. Matapang at naghahamon ang boses ni Maya, umaalingaw-ngaw sa buong silid. At hanggat nabubuhay ako, walang sino man sa inyo ang may karapatang patayin ang asawa ko. Isang malakas at mabigat na palad ang dumapo sa pisngi ni Maya. Ang puwersa ng sampal ni Doña Carmen ay nagpabaling sa mukha ng buntis at nag-iwan ng mapulang marka sa kanyang balat. Wala kang hiya. Ang kapal ng mukha mong mag-iskandalo rito. Nanggigigil na sigaw ng matanda habang si Stella ay nakahalokip-kip at nakangisi sa isang tabi. Matapos mong perahan ang anak ko, babalik ka rito para magpabida? Wala na siyang pera, Maya. Kaya pwede ba? Huwag mo na kaming bigyan ng problema at hayaan mo na siyang mamatay ng tahimik. Humarap si Maya. Walang tumulong luha sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na paninindigan. Ginagawa ko ito hindi para sa inyo, at lalong hindi para sa pera ninyong ubos na. Ginagawa ko ito
dahil siya ang ama ng magiging anak ko. Hindi ako mamatay tao na katulad ninyong kayang itapon ang sariling dugo para lang sa ginhawa. Naramdaman ni Joaquin ang bawat salita ni Maya. Sa loob ng kanyang paralisadong katawan, ang kanyang kaluluwa ay naglupasay sa matinding kahihiyan. Ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng bagyo, ang babaeng pinaratangan niyang mukhang pera, ay siya ngayong nag-iisang tumatayo bilang kalasag sa pagitan niya at ng kamatayan. Binalingan ni Maya ang doktor na tahimik na nakamasid. Mula sa kanyang luma at basang bag, inilabas niya ang isang nakarolyong panyo na naglalaman ng mga lukot na perang papel. Ang natitira niyang ipon para sana sa kanyang panganganak. Hindi pa nakontento, inabot niya ang kanyang sariling daliri at buong pait na hinugot ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ipinatong niya ang lahat ng ito sa palad ng naguguluhang doktor. Ito po muna ang paunang bayad, doktor. Nanginginig ngunit buo ang loob na pakiusap ni Maya. Isang lanyo, ibenta niyo, wala akong pakialam. Huwag niyo lang po siyang susukuan. Magtatrabaho po ako, mangungutang ako, hahanap ako ng pera. Buhayin niyo lang siya. Hindi na nakatiis si Doña Carmen. Hinatak nito si Stella palabas ng kwarto, nag-iiwan ng mga mapanuyang salita na bahala na raw si Maya sa malaking obligasyon dahil wala na silang pakialam. Nang sumara ang pinto at lisanin ng mga doktor ang silid upang iproseso ang mga papeles, naiwan si Maya sa tabi ng tahimik na kama. Nawala ang matapang na balatkayo ng babae. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa siya ay mapaluhod sa malamig na sahig. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa walang malay na dibdib ni Joaquin. Doon kumawala ang mga hikbing kanina pa niya pinipigilan. Naramdaman ni Joaquin ang init ng mga luha ng kanyang asawa na tumatagos sa kanyang manipis na damit pang ospital. Bawat patak ay parang asidong sumusunog sa kanyang dibdib. Nais niyang itaas ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok nito. Nais niyang sabihin na patawarin siya nito, na umalis na ito at wag nang magpakahirap para sa isang walang kwentang asawa na tulad niya. Ngunit ang tanging magagawa lang niya ay pakinggan ang pag-iyak ng inang mag-isang papasan ng mundo para sa kanya. Dahan-dahang hinubad ni Maya ang kanyang basang sapatos. Umakyat siya sa maliit at masikip na upuang sofa sa gilid ng higaan. Maingat niyang inikot ang kanyang katawan, pumulupot ng bahagya upang protektahan ang kanyang namamagang tiyan mula sa lamig. Ngunit ang kanyang isang kamay ay nanatiling nakaunat, nakakapit ng mahigpit sa malamig at walang reaksyong kamay ng kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng pananakit nito, hindi niya ito binitiwan. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan siya ng nurse na nag-ayos ng mga tubo. May kakaibang awa at lalim sa mga mata nito, nakatitig sa monitor ng pasyente. Tila may isang malaking lihim na medikal tungkol sa resulta ng pagsusuri ni Joaquin na nais nitong sabihin, ngunit pinili muna nitong tikuyom ang mga labi. Sa kalagitnaan ng payapang pagtulog ni Maya, biglang nagbago ang ritmo ng makina sa gilid ng higaan. Mula sa mabagal na pagtibok, naging mabilis at sunod-sunod ang nakakabahalang tunog nito na nagkulay pula sa screen. Nagsimulang mangisay ang buong katawan ni Joaquin sa ibabaw ng kama, nanginginig ng walang kontrol na tila kinukuryente, bagaman nananatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw ang kalampag ng pinto at ang mabilis na pagdagsa ng mga paa ng mga doktor at nurse na sumugod sa loob ng silid. Kahit gaano mo pilitin na huwag pakinggan ang paghikbi ng pusong nadurog, darating ang gabi na ang bawat patak ng luha ay magiging kasing lakas ng kulog sa gitna ng katahimikan. 3 buwan na ang lumipas mula nang ang buhay ni Joaquin ay naging isang walang katapusang anino. Isang bilanggo sa loob ng sarili niyang balat na walang magawa, kundi makinig sa bawat hirap na dinaranas ng babaeng kanyang minaltrato. Sa loob ng 3 buwan, naging pamilyar na kay Joaquin ang tunog ng pagbukas ng pinto tuwing 6:00 ng gabi. Narinig niya ang mabagal at tila pagod na paghila ng pudpod na tsinelas ni Maya sa makinis na sahig. Ramdam niya ang bawat mabigat na hininga ng babae, isang hiningang puno ng pagod
mula sa maghapong paglalakad sa ilalim ng nakatirik na araw upang magbenta ng kakanin at merienda sa labas ng palengke. Isang gabi, naramdaman ni Joaquin ang paglapit ni Maya sa kanyang tabi. May kasamang amoy ng usok at mantika ang damit nito. Mga amoy na dati ay diring-diri siya, ngunit ngayon ay nagsisilbing patunay ng sakripisyo ng kanyang asawa. Narinig niya ang tunog ng tubig na ibinubuhos sa isang plastik na timba na sinusundan ng marahang pagpiga ng basang tela. Nagsimulang punasan ni Maya ang kanyang mga braso. Ang bawat hagod ng telang may maligamgam na tubig ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot si Maya na baka mabali ang kanyang mga buto. Joaquin, alam mo ba, ang likot na ng anak natin ngayon? Bulong ni Maya. Ang boses nito ay may bahid ng pilit na saya. Sabi ng doktor, malusog siya, pero minsan natatakot ako. Paano kung paglabas niya, wala ka pa ring malay? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang papa niya ay natutulog lang? Gustong sumagot ni Joaquin. Gusto niyang sumigaw at sabihing, gising ako. Maya, naririnig kita. Patawarin mo ako. Ngunit ang kanyang dila ay nananatiling nakadikit sa ibaba ng kanyang bibig. Walang lakas, walang buhay. Ang tanging nagawa niya ay damhin ang bawat salita ni Maya na tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang konsensya. Naramdaman ni Joaquin ang paghawak ni Maya sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan itong itinapat ni Maya sa kanyang namimintog na tiyan. Doon, naramdaman ni Joaquin ang isang mahinang paggalaw mula sa loob. Isang munting sipa ng buhay. Isang sipa na tila kumausap sa kanyang kaluluwa. Iyon ang kanyang anak. Ang sanggol na pinaratangan niyang hindi sa kanya, ngayon ay pilit na kumakatok sa kanyang manhid na katawan. Ang hirap, Joaquin. Sobrang hirap. Biglang nabasag ang boses ni Maya at ang pilit na tatag ay tuluyan ng gumuho. Minsan gusto ko nang sumuko, pero kapag naaalala ko na ikaw ang nagtanggol sa akin nung wala pa tayong lahat, hindi kita maiwan. Utang ko sa iyo ang buhay ko noon, kaya babayaran ko yun ngayon, kahit maubos pa ako. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Joaquin ang pagdaiti ng noo ni Maya sa kanyang balikat. Doon, isang mainit at mabigat na patak ng pawis mula sa noo ni Maya ang dahan-dahang gumulong at bumagsak sa pisngi ni Joaquin. Ang pawis na yon ay bunga ng pagod ng isang inang nagpapakasakit para sa kanya. Iyon ang pinakamasakit na golden moment na naranasan ni Joaquin. Ang mapagtanto na ang pawis at luha ng kanyang asawa ang nagpapanatili sa kanya sa mundong ito habang siya ay nananatiling walang kwenta. Ilang sandali pa, narinig ang mahinang pagkatok sa pinto. Pumasok ang isang nurse na madalas mag-asikaso kay Joaquin. Mrs., may magandang balita po ako. Wika ng nurse sa mahinang tinig. May anonymous benefactor po na nagbayad ng kalahati ng bill ninyo para sa buwang ito. Hindi na ninyo kailangang mag-alala sa gamot para sa susunod na linggo. Nagulat si Maya. Sino po siya? Wala po akong kilalang taong may ganong kalaking pera. Ayaw po niyang magpakilala. Pero lagi po siyang nagpapadala ng tseke tuwing kinsenas. Sagot ng nurse bago muling lumabas. Nagtaka si Joaquin sa loob ng kanyang isipan. Sino ang tumutulong sa kanila? Imposibleng ang kanyang ina o si Stella iyon. Dahil sa labis na pagod, hindi na nakayanan ni Maya na manatiling gising. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga talukap at dahan-dahan siyang nakatulog habang ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama ni Joaquin. Ang marahang paghinga ni Maya, ang tanging musika sa loob ng silid, ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naputol nang marinig ni Joaquin ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng trangka ng pinto. Ang yabag ng mga sapatos na may matutulis na takong ay muling narinig. Mabagal, tuso, at tila nagmamanman. Naramdaman ni Joaquin ang pagbukas ng pinto ng bahagya. Isang anino ang lumapit sa kabilang panig ng kama, malayo sa natutulog na si Maya. Ang amoy ng matapang na pabango ni Stella ay muling humahalimuyak, ngunit may kasama itong amoy
ng nakalalasong kemikal. Narinig ni Joaquin ang mahinang kalansing ng isang maliit na boteng galing sa bag ni Stella. Sinundan ito ng tunog ng pagbukas ng isang selyadong plastik na hiringgilya. Sa kanyang isipan, nakikita ni Joaquin ang talim ng karayom na unti-unting inilalapit sa kanyang swero. "Huwag kang mag-alala, Joaquin," bulong ni Stella. Ang boses nito ay parang ahas na bumubulong sa kanyang tainga. Isang mabilis na tulog na lang ito. At kapag wala ka na, wala na ring dahilan para manatili rito ang pulubing asawa mo. Nagsisigaw si Joaquin sa loob ng kanyang katawan. "Maya, gising! Maya, iligtas mo ako." Ngunit ang kanyang asawa ay himbing na himbing sa tabi niya. Walang kamalay-malay na ang kamatayan ay nakatayo na sa harap nilang dalawa. "Sayang ka, Joaquin. Gwapo ka sana. Pero wala ka ng pakinabang. Mas mabuti pang matapos na ito kaysa panoorin kitang mabulok dito araw-araw." Ang boses ni Stella ay parang haplos ng yelo sa balat ni Joaquin. Malamig, nakamamatay, at walang kaluluwa. Ramdam ni Joaquin ang dulo ng hiringgilya na unti-unting lumalapit sa plastik na tubo ng kanyang swero. Sa kanyang isipan, gusto niyang magwala. Gusto niyang sipain ang babaeng ito na dati ay pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at yaman. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nananatiling nakakandado sa katahimikan. Sa tabi ng higaan, himbing pa rin ang kanyang asawang si Maya. Ang mukha nito ay bakas ng matinding pagod. Ang isang kamay ay nakalaylay sa gilid ng kama, habang ang isa ay nananatiling nakaprotekta sa kanyang malaking tiyan. Ang kabutihan ni Maya ay ang tanging liwanag sa madilim na kwartong ito. Isang liwanag na malapit ng patayin ng tuso at sakim na si Stella. Habang dahan-dahang itinutusok ni Stella ang karayom sa tubo, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Ang kamay ni Maya, na tila may sariling isip dahil sa instinct ng isang ina, ay biglang kumapit sa pulso ni Stella. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Maya ay paos, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Joaquin kailanman. Nabitawan ni Stella ang hiringgilya. Ang marahas na pagbagsak ng plastik sa sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Agad na tumayo si Maya, hinarap ang babaeng pilit na sumisira sa kanyang pamilya. Hindi niya alintana ang sakit sa kanyang likuran o ang bigat ng kanyang dinadala. "Maya, relax. Gusto ko lang tulungan ang asawa mo na makapagpahinga ng tuluyan." Pilit na tumawa si Stella, isang tawang puno ng pangungutya habang inaayos ang kanyang mamahaling buhok. "Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahan, gutom ka, pagod, at wala ng pera. Bakit mo pa pinatitagal ang paghihirap niya? Let him go, para makalaya ka na rin. Hindi ikaw ang Diyos para magtakda ng katapusan niya, Stella." Mariing sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Lumabas ka. Lumabas ka bago ko tawagin ang mga security at ipapakita ko sa kanila ang dala-dala mong lason." Isang malakas at mapanirang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Stella. Lumapit siya kay Maya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Sapat na para maramdaman ni Joaquin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. "Akala mo ba may ipinaglalaban ka pa? Akala mo ba may babalikan pa kayong yaman?" Panunuya ni Stella. "Wake up, Maya. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Joaquin? Simot na. Nilinis ko na ang lahat ng accounts niya bago pa siya maaksidente. Ang mansyon niyo? Nakapreclude na. Si Joaquin? Wala na siyang kahit isang kusing. He's just a beggar in a hospital bed." Gumuho ang mundo ni Joaquin sa loob ng kanyang paralisadong katawan. Sunod-sunod na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang mga gabing pinirmahan niya, ang mga dokumentong dinala ni Stella, nang walang pag-aalinlangan. Unti-unti niyang napagtanto ang bigat ng kanyang mga naging desisyon. Siya mismo ang sumira sa sarili niyang mga pangarap. Siya rin ang nagbigay ng kapangyarihan sa taong kalaunay naging sanhi ng kanyang pagbagsak. "Wala akong pakialam sa pera niyo," sigaw ni Maya na nagpagising sa diwa ni Joaquin mula sa pagkakatulala.
Kahit maging barya na lang ang halaga ni Joaquin, asawa ko pa rin siya. Hinding-hindi mo siya mahahawakan muli. Umalis ka na. Dahil sa takot na baka makatawag nga ng pansin ang sigaw ni Maya, padabog na kinuha ni Stella ang kanyang bag. Fine. Magdusa kayo sa hirap. Panoorin mo siyang mamatay sa gutom dahil wala na kayong pambayad sa ospital na ito. Sa pag-alis ni Stella, ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang pabango at ang matinding katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Maya kay Joaquin, hinawakan ang kanyang pisngi. Nararamdaman ni Joaquin ang panginginig ng mga daliri ng asawa. "Huwag kang makikinig sa kanya, Joaquin," bulong ni Maya, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mukha. "Gagawan ko ng paraan. Hindi kita bibitawan." Sa kabila ng kanyang katatagan, isang matinding panghihina ang biglang dumaloy sa katawan ni Maya. Napahawak siya sa gilid ng kama nang maramdamang tila may pumutok sa loob ng kanyang katawan. Isang mainit na likido ang mabilis na dumaloy pababa sa kanyang mga binti. Nabasa ang sahig na kanina lang ay kinaroroonan ng laso ni Stella. Napahinto ang hininga ni Joaquin. Sa monitor ng kanyang puso, ang berde at mabilis na linya ay nagsimulang tumaas. Naririnig niya ang mabilis na paghinga ni Maya, ang mahinang pagdaing nito sa sakit na hindi na kayang itago. "Ang baby!" bulong ni Maya bago siya unti-unting bumagsak sa tabi ng higaan ni Joaquin. Isang mabigat na tunog ng pagbagsak ang yumanig sa kailaliman ng kaluluwa ni Joaquin. Ramdam niya ang pagyanig ng sahig sa tabi ng kanyang higaan nang tuluyang mawalan ng lakas si Maya at bumigay ang mga tuhod nito. Ang marahang paghinga ng kanyang asawa kanina ay napalitan ng mabilis at gipit na pagsagap ng hangin. Isang tunog na puno ng takot at hindi maipaliwanag na sakit. "Joaquin, ang baby natin, hindi pa pwede." Ang mahinang bulong ni Maya ay halos hindi na marinig. Tila isang kandilang unti-unting namamatay sa gitna ng malakas na hangin. Sa loob ng kanyang paralisadong katawan, nagsisigaw ang bawat himaymay ng pagkatao ni Joaquin. Gusto niyang lundagin ang distansya sa pagitan ng kanyang kama at ng sahig upang buhati ng kanyang asawa. Gusto niyang isigaw ang pangalan ng mga nurse, basagin ang mga bintana ng kwartong iyon upang humingi ng tulong. Ngunit ang tanging nagawa niya ay makinig sa bawat daing ni Maya. Bawat daing na parang isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na gumagapang mula sa direksyon ni Maya patungo sa ilalim ng kanyang kama. Ang malapot na likidong yon ay humahalo sa malamig na semento, isang piping saksi sa panganib na kinakaharap ng mag-ina niya. Sa kaitaasan ng kanyang kawalang pag-asa, dinala ni Joaquin ang kanyang isipan sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Ang panalangin. "Panginoon, kung naririnig mo ako, kunin mo na ako. Huwag lang sila. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagtaboy sa kanya. Ako ang naging bulag. Parusahan mo ako ng higit pa rito. Huwag lang si Maya. Huwag lang ang anak ko." Tila dininig ang kanyang piping pagsusumamo nang biglang bumukas ang pinto. Isang nurse ang pumasok para sa regular na check-up. Ngunit ang dala nitong clipboard ay agad na bumagsak sa sahig nang makita ang duguang si Maya na nakahandusay at walang malay. "Saklolo, emergency sa room 402. Isang buntis ang nawalan ng malay. Tumawag kayo ng OBGYN. Bilis!" Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng kaguluhan. Narinig ni Joaquin ang mabilis na paggulong ng isang metal na stretcher papasok sa kwarto. Ramdam niya ang pag-uga ng kanyang sariling kama nang iangat ng mga tauhan ng ospital si Maya. Sa gitna ng ingay ng mga utos ng doktor at ng mabilis na tibok ng mga makina, naramdaman ni Joaquin ang isang malamig at nanginginig na kamay na pilit humahawak sa kanyang palad sa huling pagkakataon. "Mabuhay ka, Joaquin, para sa anak natin." Iyon ang huling tinig na narinig niya bago tuluyang mabilis na inilabas si Maya sa silid. Naiwan si Joaquin sa isang nakabibinging katahimikan. Ang silid na kanina lang ay puno ng amoy ni Maya
ay napalitan ng amoy ng chemical at dugo. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang malakas at mabilis na tunog ng kanyang sariling monitor ng puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng masamang balita. Lumipas ang mga oras na tila mga dekada. Bawat segundo ay isang paghihirap, bawat minuto ay isang parusa. Hanggang sa muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse na pagod na pagod. Ang kanyang uniforme ay may mga mantsa ng dugo. Lumapit ito sa kanyang bedside monitor at lumingon sa kasamang nurse na nasa pinto. "Kumusta ang pasyente sa kabilang kwarto?" tanong ng isa. Yumuko ang nurse na malapit kay Joaquin, huminga ng malalim bago sumagot sa boses na puno ng lungkot. "Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Rare ang blood type niya at wala tayong stock sa blood bank." Huminto ang tibok ng puso ng nanay habang nasa operasyon. Hindi namin alam kung magigising pa siya. Ang monitor ng puso ni Joaquin ay biglang naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog. Ang kanyang presyon ay biglang bumagsak. At sa loob ng kanyang madilim na mundo, naramdaman ni Joaquin ang unti-unting pagkawala ng kanyang sariling malay. Tila sumusunod sa anino ng babaeng kaisa-isang nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Hindi lahat ng milagro ay nagdadala ng ngiti. Kung minsan, ang milagro ay isang malupit na paraan ng tadhana upang ipakita sa iyo kung ano ang tuluyan mo nang nawala. 2 araw na ang lumipas mula nang marinig ni Joaquin ang nakakabinging balitang huminto ang tibok ng puso ni Maya. At sa loob ng 2 araw na yon, ang kanyang isipan ay naging isang impyerno ng pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, isang kakaibang enerhiya ang tila dumaloy mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga dulo ng daliri. Dahil sa matinding pagnanais na iligtas ang asawa, ang kanyang utak ay nagsimulang gumawa ng sariling tulay patungo sa kanyang katawan. Dahan-dahan, sa gitna ng gabi, naramdaman ni Joaquin ang munting pagpitik ng kanyang kanang daliri sa ibabaw ng puting kumot. Isang maliit na galaw, ngunit para sa kanya, iyon ay isang pagsabog ng pag-asa. Nabasag ang katahimikan ng silid nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito ang mabilis at maingay na yabag ng mga nurse. Ito ay isang mabagal, gipit at tila nanginginig na hakbang. Naramdaman ni Joaquin ang pamilyar na presensya na dahan-dahang lumalapit sa kanyang tabi. Ang amoy ng sabon na panlaba at ang bahagyang amoy ng gatas ng sanggol ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang pag-upo ng isang tao sa gilid ng kanyang higaan. Nang muling magsalita ang boses na yon, ito ay paos, mahina at tila galing sa kabilang mundo. "Joaquin, nandito na ako," bulong ni Maya. "Buhay ako at buhay din ang anak natin. Milagro ang nangyari sa delivery room. Binigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos." Sa loob ng kanyang paralisadong katawan, nais ni Joaquin na humigbi sa tuwa. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na palitan ng isang malamig na takot nang marinig niya ang tunog ng papel na inilalagay sa ibabaw ng kanyang lamesa. "Ito ang huling bill ng ospital, Joaquin," wika ni Maya, at ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal, kundi isang malalim at pagod na kapayapaan. "Binayaran ko na ang lahat. Ipinagbili ko ang huling piraso ng lupang iniwan sa akin ng mga magulang ko sa probinsya. Wala na akong utang na loob sa iyo at wala ka na ring obligasyon sa akin." Naramdaman ni Joaquin ang paglapit ng isang maliit at mainit na bagay sa kanyang pisngi. Ang malambot na balat ng isang sanggol ay dumampi sa kanyang mukha at narinig niya ang mahinang oe ng isang bagong silang na bata. Ang kanyang anak. Ang sanggol na hindi niya pinaniwala ang kanya ay narito na. Hinahawakan ng kanyang pisngi sa huling pagkakataon. "Pinapatawad na kita, Joaquin," patuloy ni Maya, at bawat salita niya ay parang isang pamamaalam na hindi na mababawi pa. "Pinapatawad kita sa pagtaboy sa akin sa hindi mo pagtitiwala at sa lahat ng sakit, pero hindi ko na kayang bumalik." Ang Maya na nagmakaawa sa iyo noon ay namatay na sa kalsada sa gitna ng ulan.
Ang Maya na nasa harap mo ngayon ay isa na lang ina na gustong protektahan ang kanyang anak mula sa sakit ng nakaraan. Naramdaman ni Joaquin ang paglayo ng init mula sa kanyang tabi. Narinig niya ang pag-aayos ni Maya ng kanyang gamit. Ang bawat hakbang nito palayo sa kanyang kama ay parang isang martilyo na nagpapako sa kanyang puso sa kalungkutan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itaas ang kanyang kamay at pigilan ang laylayan ng damit nito. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling isang bilangguan. Maya, huwag. Patawarin mo ako. Huwag mo kaming iwan. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay sandaling pumasok sa madilim na silid bago ito tuluyang naglaho kasabay ng pagtikom ng pinto. Naiwan si Joaquin sa isang nakabibinging katahimikan, kasama lamang ang piping larawan ng kanyang anak sa kanyang isipan at ang huling amoy ni Maya na unti-unting tinatangay ng aircon. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, isang himala ng galit at pagsisisi ang muling sumabog sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga baga ay humugot ng hangin nang may puwersang hindi niya nagawa sa loob ng maraming buwan. Ang kanyang mga labi, na dati ay tila selyadong bato, ay dahan-dahang nanginig at bumuka. Isang paos, basag, at halos hindi marinig na bulong ang kumawala sa kanyang bibig. Ngunit para kay Joaquin, iyon ang pinakamalakas na sigaw sa buong mundo. Isang pangalan na puno ng pagsisisi na umaling-awngaw sa apat na sulok ng walang laman na silid. Ang bawat kisap ng mata ay tila isang mabigat na pintuan na pilit ibinubukas matapos ang mahabang panahon ng pagkakalak. Nang tuluyang dumapo ang liwanag ng umaga sa mga balintataw ni Joaquin, hindi ang sakit ng kanyang katawan ang una niyang naramdaman, kundi ang isang nakabibinging kawalan. Ang puting kisame ng ospital na dati ay tanging mundong nakikita niya sa kanyang isipan ay narito na sa harap ng kanyang mga mata. Totoo at malamig. Doktor, gising ang pasyente sa room 402. Dumilat na ang kanyang mga mata. Narinig ni Joaquin ang mabilis na pagtakbo ng mga nurse sa hallway, ang kalansing ng mga metal na kagamitan, at ang pagmamadaling pagpasok ng mga doktor. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang leeg, at kahit na parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan, nagawa niyang itagilid ng bahagya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa gilid ng higaan, sa lugar kung saan laging nakaupo ang babaeng nagligtas sa kanya. Ngunit ang silya ay bakante. Ang lamesa na dati ay may lamang basang bimpo at mainit na sabaw ay wala ng laman maliban sa isang maliit, itim at puting larawan, ang ultrasound ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay parang pagkiskis ng 2 tuyong bato, mahina at puno ng dusa. Huwag po muna kayong pilit na magsalita, Ginang Joaquin. Isang himala na nagising kayo mula sa locked-in syndrome. Wika ng doktor habang sinusuri ang kanyang mga mata gamit ang isang maliit na ilaw. Hindi nakinig si Joaquin. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na umabot sa larawan ng ultrasound. Nang mahawakan niya ang manipis na papel, naramdaman niya ang huling bakas ng init ni Maya. Doon, sa gitna ng mga estranghero, ang isang makapangyarihang lalaking dating kinatatakutan ay humagulgol ng walang tunog. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng may awtoridad. Pumasok si Doña Carmen, suot ang kanyang mamahaling itim na damit at mga alahas na tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng ospital. Agad itong lumapit sa kama. Ang muka ay biglang nagbago patungo sa isang mapagkunwaring lungkot. Anak, salamat sa Diyos at nagising ka. Bulalas ni Doña Carmen, pilit na hinahawakan ang kamay ni Joaquin habang naglalabas ng isang mamahaling panyo upang punasan ang mga matang wala namang luha. Huwag kang mag-alala, nandito na ang mama. Nilinis ko na ang lahat ng kalat na iniwan ng babaeng iyon. Pinalayas ko na siya ng tuluyan
para hindi ka na niya mabulabog sa pagpapagaling mo. Isang malamig na galit ang sumabog sa dibdib ni Joaquin. Tinitigan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagluwal sa kanya, ngunit naging handang pumatay sa kanya para sa yaman. Narinig ko lahat. Mahinang ngunit malinaw ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Joaquin. Napatigil si Doña Carmen. Ang mapagkunwaring ngiti sa kanyang mga labi ay unting naglaho, napalitan ng isang maputlang takot. Narinig ko ang DNR, ang pera, ang plano niyo ni Stella. Patuloy ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila nagniningas na uling. Narinig ko kung paano niyo ako pinaghati-hatian habang buhay pa ako. At narinig ko kung paano niyo itinapon si Maya na parang basura. Joaquin, anak, nakikinig ka lang sa mga maling akala dahil sa gamot pagtatanggol ng matanda. Ngunit itinaas ni Joaquin ang kanyang nanginginig na kamay upang patigilin ito. Lumabas ka. Pagtataboy ni Joaquin, ang kanyang boses ay bumalik sa dating awtoridad na may halong poot. Umalis ka sa harap ko, Carmen. Mula sa araw na ito, wala na akong ina. At huwag kang magpapakita sa akin muli kung ayaw mong mabulok sa kulungan kasama ang lahat ng ebidensyang narinig ko. Sa takot at kahihiyan, mabilis na lumabas si Doña Carmen. Ang tunog ng kanyang nagmamadaling takong ay unti-unting naglaho sa hallway. Naiwan si Joaquin na hapo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Sa kabila ng panghihina, pilit siyang umupo sa gilid ng higaan. Tinanggal niya ang mga sensor sa kanyang dibdib. Hindi pinapansin ang mga babala ng mga nurse. Dahan-dahan niyang kinuha ang ultrasound ng kanyang anak at maingat itong itinupi bago ito inilagay sa bulsa ng kanyang damit ospital, malapit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa bintana, kung saan tanaw ang mundo sa labas. Hahanapin kita, Maya, panata niya sa kanyang sarili, habang ang isang kristal na luha ay muling gumulong sa kanyang pisngi. Kahit ubusin ko ang buong buhay ko, hahanapin ko kayo ng anak ko. At gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat muli sa inyo. Ang unang hakbang niya sa malamig na sahig ay puno ng sakit. Ngunit para kay Joaquin, iyon ang simula ng kanyang mahabang paglalakbay patungo sa kapatawaran. Ang bawat hakbang ni Joaquin sa loob ng kanilang mansyon ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga alaala. Ang malaking bahay na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay wala ng laman kundi ang amoy ng luma at maduming hangin. Habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto ng kanyang opisina, narinig niya ang kalansing ng mga alahas at ang mabilis na pagbukas at pagsasara ng mga drawer. Sa gitna ng silid, abalang-abala si Stella. Pilit nitong isinisiksik ang mga mamahaling relo at gintong kwintas ni Joaquin sa loob ng isang malaking maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang bakas ng kahit anong lungkot para sa lalaking muntik nang mamatay sa tabi niya. Hinahanap mo ba ang mga yan, Stella? Malamig na tanong ni Joaquin habang isinasara ang pinto nang may kasamang tunog ng pagpihit ng kandado. Nabitawan ni Stella ang hawak na kwintas. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Namumutla itong humarap kay Joaquin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Joaquin, buhay ka. Bakit ka nandito? Dapat ay nagpapahinga ka pa sa ospital. Pilit ang nangiti ni Stella habang pilit na itinatago ang maleta sa kanyang likuran. Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip, inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Stella. Alam ko na ang lahat. Ang mga pekeng pirma sa mga tseke, ang paglilipat ng pondo sa account ng kabit mo, at ang pagpalsipika ng mga dokumento ng kumpanya habang wala akong malay. Maling akala lang yan, Joaquin. Ginawa ko lang yon para iligtas ang negosyo. Sigaw ni Stella, ngunit ang kanyang boses ay nabasag
Nang marinig ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis na pumasok sa silid, walang nagawa si Stella kundi ang humagulgol sa ninagpis habang nararamdaman ang malamig na bakal ng posas na pilit na idinidikit sa kanyang mga pulso. Sa labas ng bintana, nakita ni Joaquin ang lalaking sinasabing kabit ni Stella na mabilis na sumasakay sa isang sasakyan at pinaharurot ito palayo. Iniiwan ng babae sa kanyang sariling kapahamakan. Hindi pa natatapos ang gabi nang dumating si Doña Carmen. Ang dating matikas na matanda ay tila lumiit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsa ng luha. Narinig ni Joaquin ang marahas na pagkatok ng mga tauhan ng bangko sa labas ng kanilang gate. Mga tauhan na naroon upang kunin ang mansyon dahil sa mga utang na hindi nabayaran ng kanyang ina para lamang mapanatili ang kanyang marangyang lifestyle. Joaquin, anak ko, parang awa mo na. Lumuhod si Doña Carmen sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng pantalon ni Joaquin. Huwag mong hayaang mawala ang bahay na ito. Saan ako titira? Ako ang nagpalaki sa'yo. Iligtas mo ako. Tumingin si Joaquin sa kanyang ina nang may halong lungkot at pandidiri. Naaalala mo ba noong pumirma ka sa DNR? Noong gusto mo akong patayin para lang sa pera? Noong itinapon mo si Maya sa ulan nang walang kahit anong awa? Nagkamali lang ako, Joaquin. Natakot lang ako para sa kinabukasan natin. Ang kinabukasan mo ay wala na sa kamay ko, Carmen. Marang binitawan ni Joaquin ang kamay ng ina. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya ng paglustay mo sa pondo ng pamilya. Mag-isa mo nang harapin ang karma mo, gaya ng pag-iisa ni Maya noong kailangan kanya. Iniwan ni Joaquin ang kanyang ina na nanggagalaiti at naglulupasay sa sahig. Habang papalabas siya, huminto siya sa harap ng isang malaking litrato ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding, isang litratong puno ng plastik ng ngiti at pekeng dangal. Hinawakan niya ang gilid ng frame at sa isang malakas na paghugot, narinig ang tunog ng pagkawasak ng kahoy at pagkapunit ng papel habang inihahagis niya ito sa loob ng isang malaking basurahan sa labas. Ang dumi at alikabok na lumipad mula sa litrato ay tila simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Habang naglalakad palayo sa mansyon, naramdaman ni Joaquin ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula sa kanyang inupahang timtik pribado ang bumungad sa kanya. Sa screen, lumitaw ang isang malabong litrato na kinuha mula sa malayo. Isang babaeng gayu, may bitbit na mga plastik na supot ng pagkain at sa kanyang likuran ay nakatali ang isang maliit na sanggol gamit ang isang lumang kumot. Sila ay nasa gitna ng isang maingay at maduming palengke sa probinsya. Napatigil ang paghinga ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, isang halo ng sakit at matinding pananabik. Nahanap na kita, Maya. Bulong ni Joaquin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang mahaba at mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Bit-bit ang lahat ng bigat ng kanyang pagsisisi. Ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa leeg ni Maya ay parang isang mabigat na sumbat sa konsensya ni Joaquin. Sa malayo, nakatayo ang lalaking dating nagmamay-ari ng mga kumpanya. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon na puno ng alikabok mula sa mahabang biyahe patungo sa liblib na probinsyang ito ng Laguna. Ang ingay ng palengke, ang amoy ng tuyong isda, at ang init ng sikat ng araw ay tila mga banyagang elemento sa balat ni Joaquin, ngunit tiniis niya ang lahat para lamang sa pagkakataong ito. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang maliit at lumang karinderya. Doon, nakita niya si Maya. Hindi na ito ang babaeng suot ang mamahaling sedang galing sa kanyang mga regalo. Ngayon, si Maya ay nakasuot ng isang kupas na duster at isang maruming apron. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mabilis at ang kanyang mga braso ay tila mas naging matigas.
dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na kaldero. Sa kabila ng hirap, narinig ni Joaquin ang isang tunog na akala niya ay tuluyan na niyang pinatay, ang tawa ni Maya. Isang tunog na malutong at totoo habang nakikipagbiruan ito sa mga suking super ng jeep. Ang tawang yun ay parang isang sampal kay Joaquin. Napatunayan niyang mas masaya si Maya sa hirap kaysa noong nasa piling niya ito sa gitna ng karangyaan. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Joaquin ay ang nakita niya sa isang sulok ng karinderya. Sa loob ng isang lumang basket na nilagyan ng mga malalambot na tela, nakaupo ang isang batang lalaki na may malalaking mata at mapupulang pisngi. Ang bata ay may hawak na isang plastik na kutsara at masayang pinaglalaruan ang hangin. Sa bawat galaw ng bata, nakikita ni Joaquin ang sarili niyang mga mata at ang hubog ng sarili niyang mukha. Isang matinding panghihina ang dumaloy sa mga tuhod ni Joaquin. Iyon ang kanyang anak. Ang sanggol na pinaratangan niyang bunga ng kataksilan ay buhay, malusog, at mukhang-mukha niya. Napakapit siya sa puno ng akasya. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa magaspang na balat ng puno upang pigilan ang sarili na tumakbo at yakapin ang mag-ina niya. Maya, heto punasan mo ang pawis mo. Ako na muna ang magbabantay kay Baby Lucas. Wika ng isang baritonong boses. Isang lalaking mukhang mangingisda at may maamong mukha ang lumapit kay Maya. Kinuha nito ang isang malinis na bimpo at marahang ipinunas sa noo ng babae. Hindi lumayo si Maya. Sa halip, ngumiti ito ng may pasasalamat. Ang simpleng pag-aalagang iyon ay nagpasingit ng isang matalim na selos sa dibdib ni Joaquin. Isang selos na wala siyang karapatang maramdaman. Ang lalaking iyon ang gumagawa ng mga tungkuling tinalikuran niya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mainit na sikat ng araw ay mabilis na natakpan ng maiitim na ulap. Sa loob ng ilang minuto, ang langit ay bumagsak sa anyo ng isang malakas at biglaang ulan. Nagkagulo ang mga tao sa palengke. Nakita ni Joaquin si Maya na mabilis na binuhat ang anak at pilit na isinisilong ang mga gamit sa loob ng maliit na karinderya. Nang makita ni Joaquin na maiiwan ang stroller ng bata sa labas at mababasa ng ulan, hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang tumakbo. Binuksan ang kanyang dalang itim na payong at itinapat ito sa stroller bago pa man ito tuluyang mabasa. Ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa tela ng payong. Lumilikha ng isang maingay na musika sa gitna ng kanilang katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang paghinga ay napatigil, at ang basong hawak niya ay muntik nang mahulog sa semento. Ang ulan ay bumabalot sa kanila, tila isang pader na humihiwalay sa kanila sa buong mundo. Tumayo si Joaquin doon, basang-basa ang kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at luhang humahalo sa patak ng ulan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, nais bigkasin ang libu-libong salita ng patawad na inipon niya sa loob ng maraming buwan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang init sa mga mata ni Maya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na yelo na tila mas nakamamatay kaysa sa anumang lason. Hinila ni Maya ang kanyang anak papalapit sa kanyang dibdib, tila pinoprotektahan ito mula sa isang halimaw. Sino ka? Ang tanong ni Maya ay kasing talim ng isang kutsilyo. Bawat titik ay puno ng pandidiri at kawalan ng pagkilala. Anong kailangan mo sa amin? Wala akong kilalang Joaquin. Ang asawa ko ay matagal nang namatay. Sa gabing itinapon niya ako sa kalsada na parang basurang walang halaga. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Maya ay mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Nakatayo si Joaquin sa gitna ng tumitinding ulan. Ang kanyang mamahaling payong ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang tubig ay dumadaloy mula sa kanyang buhok, bumabasa sa kanyang mukha na tila mga luhang hindi niya kayang pigilan. Sa harap niya si Maya ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap ng mahigpit kay Lucas.
Tila isang kuta na hinding-hindi na muling mabubuksan. Maya, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang boses ni Joaquin ay basag. Humahalo sa ingay ng ulan na humahampas sa mga bubong na lata. Alam ko ang lahat. Narinig ko ang lahat habang wala akong malay sa ospital. Alam kong naging hayop ako sa'yo. Pero nandito ako para bumawi. Gagawin ko ang lahat, Maya. Lahat ng yaman ko, ang buhay ko, ibibigay ko sa inyo ni Lucas. Isang mapait na nangisi ang gumuhit sa mga labi ni Maya. Hindi ito ang nangiti ng kagalakan, kundi ang nangiti ng isang taong dumaan na sa impyerno at natutong mabuhay sa apoy. Yaman, buhay. Pag-uulit ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Sa tingin mo ba ay mabibili mo ng pera ang mga gabi na wala akong makain dahil lahat ng barya ko ay ibinayad ko sa swero mo? Sa tingin mo ba ay mababayaran mo ang bawat patak ng dugo na nawala sa akin noong mamatay ang puso ko sa delivery room habang ikaw ay natutulog lang? Hindi kami kailangan ng yaman mo, Joaquin. Ang kailangan namin ay ang katahimikan na kinuha mo sa amin. Sa sandaling iyon, lumapit ang lalaking mangingisda, si Rico. Inilagay nito ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Isang kilos ng pagprotekta na nagpasingit ng matinding sakit sa dibdib ni Joaquin. Maya, may problema ba rito? Gusto mo bang paalisin ko na ang taong ito? Tanong ni Rico. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa estrangherong tila nanggugulo sa kanilang payapang buhay. Umiling si Maya, ngunit hindi niya inalis ang kanyang nanlilisik na tingin kay Joaquin. Huwag na, Rico. Paalis na rin siya. Dahil ang mga taong tulad niya ay walang lugar sa mga taong nagsisikap mabuhay ng marangal. Binalingan ni Maya si Joaquin sa huling pagkakataon. Huwag mo kaming susundan. Huwag mo kaming kakausapin. Para sa amin, isa ka na lang multo ng nakaraan na dapat nang ibaon sa limot. Umalis ka na, Joaquin. Bago ko pa malimutan na ikaw ang ama ng batang ito at tawagin ang mga tanod para kaladkarin ka palayo. Tumalikod si Maya at pumasok sa loob ng karinderya, kasunod si Rico. Ang tunog ng pagsasara ng kanilang pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Joaquin. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng baha. Ang kanyang payong ay binitawan niya hanggang sa tangayin ito ng hangin patungo sa maduming kanal. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang katawan, ngunit hindi niya nararamdaman ang ginaw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang sariling mga pagkakasala na tila mga kadenang pumipigil sa kanya na huminga. Napaluhod si Joaquin sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa madulas na lupa. Ang isang lalaking dati ay tinitingala, nang lahat ay narito ngayon. Umiiyak sa ilalim ng ulan. Hinahayaan ang putik na dumumi sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagapi, isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya aalis. Kung kailangang maging isang alipin siya sa lugar na ito upang mabantayan lang ang kanyang mag-ina, gagawin niya. Kung kailangang ubusin niya ang kanyang natitirang lakas sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw upang mapatunayan ang kanyang pagsisisi, hindi siya mag-aalinlangan. Kinaumagahan, nang buksan ni Maya ang bintana ng kanyang maliit na bahay upang simulan ang araw, napatigil siya. Sa tapat ng kalsada, nakita niya si Joaquin. Wala na itong suot na mamahaling damit. Nakasuot na ito ng isang simpleng sando at pantalon na puno ng mantsa. Kasalukuyan itong nagbubuhat ng mabibigat na sako ng harina para sa panaderya sa tapat. Ang kanyang balat ay namumula na sa tindi ng sikat ng araw at ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod. Tumingin si Joaquin sa direksyon ng bintana ni Maya. Hindi siya ngumiti, hindi siya kumaway. Yumuko lang siya at ipinagpatuloy ang kanyang mabigat na trabaho. Tila tinatanggap ang bawat hirap bilang isang paraan ng paglilinis sa kanyang makasalanang kaluluwa. Naramdaman ni Maya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam
na pilit niyang itinago sa kailaliman ng kanyang puso. Maaari nga bang mapatawad ang isang taong naging dahilan ng iyong paghihingalo? O ang bawat sako ng harinang binubuhat ni Joaquin ay isa lamang bagong paraan upang muling wasakin ang kapayapaang pilit na binuo ni Maya? Ang bawat sugat at palto sa mga palad ni Joaquin ay tila mga medalyang ipinagmamalaki niya sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang mga kamay na dati ay tanging ballpen at mamahaling relo lamang ang hinahawakan ay punong-puno na ngayon ng mga gasgas at maitim na libag mula sa pagbubuhat ng mga sako ng uling at pagkakarga ng mga mabibigat na kargamento sa pier. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid na inuupahan niya malapit sa palengke, ang tanging kasama niya ay ang init ng bubong na lata at ang boses ni Maya na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya lumalapit. Hindi siya gumagawa ng ingay. Nililimitahan ni Joaquin ang kanyang presensya sa pagiging isang anino na laging nakamasid sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Isang madaling araw, habang ang buong bayan ay nahihimbing pa, dahan-dahang lumabas si Joaquin mula sa kanyang tinutuluyan. Bit-bit ang isang walis at balde ng tubig. Tinungo niya ang harapan ng karinderya ni Maya. Maingat niyang nilinis ang mga kalat na iniwan ng mga lasing kagabi. Tinanggal ang mga nakadikit na putik sa sahig at inayos ang mga nakatumbang upuan. Nakita rin niya ang pundidong bumbilya sa tapat ng pintuan ni Maya, kaya't gamit ang kanyang natitirang barya, pinalitan niya ito ng bago upang hindi madilim ang pagsalubong ng madaling araw sa kanyang asawa. Nang magising si Maya, napatigil siya sa tapat ng kanyang tindahan. Napansin niya ang kakaibang linis ng paligid at ang liwanag na nagmumula sa bagong bumbilya. Tumingin siya sa malayo at nakita ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na mabilis na naglalakad palayo. Ang balikat ay bahagyang nakayuko dahil sa pagod. Alam ni Maya kung sino iyon. Alam niya, ngunit pinili niyang itikom ang kanyang mga labi at lunukin ang pasasalamat na nais sanang kumawala. Lumipas ang mga linggo. Isang hapon, habang abala si Maya sa paglilinis ng mga mesa, ang maliit na si Lucas ay masayang naglalaro sa kanyang stroller sa gilid ng kalsada. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang paboritong bolang plastik ng bata ay tumalbog at mabilis na gumulong patungo sa gitna ng kalsada, kung saan ang mga malalaking truck ay mabilis na nagdadaan. "Lucas, huwag!" sigaw ni Maya nang makitang akmang bababa ang bata sa stroller para habulin ang bola. Ngunit bago pa man makahakbang si Maya, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa kawalan. Si Joaquin, na noon ay kakatapos lang magkarga ng mga kahon, ay mabilis na tumakbo patungo sa kalsada. Hindi niya inalintana ang matinis na haging ng isang humaharurot na motorsiklo na bahagyang sumagi sa kanyang balikat. Maingat niyang sinalo ang bola at agad na binuhat si Lucas pabalik sa ligtas na bahagi ng bangketa. Habol ang hininga ni Maya nang makarating siya sa kinaroroonan ng dalawa. Kinuha niya agad si Lucas mula sa mga bisig ni Joaquin. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa dibdib dahil sa takot. Tumingin siya kay Joaquin at doon niya nakita ang isang malalim na gasgas sa braso nito na nagsisimulang maglabas ng pulang likido. Ibinigay ni Joaquin ang bolang plastik kay Maya. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Nanatili ang kanyang paningin sa sahig, tila hiyang-hiya sa sarili niyang presensya. "Mag-iingat kayo sa susunod." Mahina at paos na wika ni Joaquin. "Muntik na ang bata. Patawad kung nahawakan ko siya." Dahan-dahang tumalikod si Joaquin upang bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit napansin ni Maya ang nanginginig nitong mga kamay. Mga kamay na puno ng paltos at sugat, ngunit buong lakas na nagprotekta sa kanyang anak. Ang matigas na pader sa puso ni Maya ay tila nagkaroon ng isang maliit na lamat. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Joaquin, ang pagkapagod na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa kaluluwa. "Joaquin!" tawag ni Maya sa mahinang tinig. Napatigil ang lalaki, ngunit hindi pa rin ito lumingon. "Gamutin mo ang braso mo.
May gas sa loob ng tindahan. Kumuha ka doon. Wika ni Maya bago mabilis na pumasok sa loob kasama ang anak. Naiwan si Joaquin na nakatayo. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang mainit na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang munting pag-asa, isang munting pagkakataon. Kahit na maliit, sapat na yon upang bigyan siya ng lakas na magpatuloy sa mahabang landas ng kanyang pagsisisi. Ngunit ang munting kapayapaang yon ay tila sadyang ipagkakait ng tadhana. Sa paglubog ng araw, ang langit ay mabilis na nagbago. Ang kulay patungo sa isang nakakatakot na itim. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng may kakaibang bagsik. Nagbabadya ng isang malakas na baha na handang lumunod sa buong bayan. Ang langit ay tila bumukas upang ibuhos ang lahat ng poot nito sa lupang uhaw sa katarungan. Ang bawat patak ng ulan ay naging kasing talim ng mga karayom na humahampas sa bubong na lata ng karinderya ni Maya. Lumilikha ng isang nakakabinging iingay na tila isang babala ng paparating na sakuna. Sa loob ng maliit na silid, yakap ni Maya si Lucas ng mahigpit habang pinagmamasdan ang unti-unting paggapang ng maduming tubig mula sa ilalim ng pinto. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kalsada ay naging isang marahas na ilog. Ang tubig ay mabilis na dinala ang mga gamit na pinaghirapan ni Maya, ang mga plastik na upuan, ang mga kaldero, at ang huling pag-asa ng kanyang maliit na negosyo ay unti-unting tinatangay ng agos. Diyos ko, tulungan niyo po kami, bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig habang umaakyat siya sa maliit na galarit na gawa sa kahoy, ang tanging mataas na bahagi ng kanyang tindahan. Ngunit ang tubig ay hindi tumigil. Ang bawat pagtaas nito ay tila isang kamay na pilit na humihilas sa kanila pababa sa kadiliman. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang marahas na paghampas sa bintana ang nagpagulat kay Maya. Doon, sa gitna ng rumagasang baha, nakita niya si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Ang kanyang mukha ay maputla at halos hindi na makahinga dahil sa pakikipaglaban sa malakas na agos. Gamit ang isang piraso ng kahoy, binasag ni Joaquin ang bintana. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay nilunod ng ingay ng bagyo. Nang makapasok siya, agad niyang dinaluhan ang mag-ina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw, ngunit ang kanyang mga bisig ay nanatiling matatag. Maya, kailangang makalabas tayo rito bago pa bumigay ang pundasyon ng gusaling ito. Sigaw ni Joaquin. Ang boses ay pilit na nilalabanan ng dagundong ng hangin. Dinala ni Joaquin si Maya patungo sa isang butas sa kisame na patungo sa bubong. Ngunit ang distansya ay masyadong mataas para maabot ni Maya habang bitbit ang sanggol. Walang pag-aalinlangan, lumubog si Joaquin sa hanggang dibdib na tubig at itinukod ang kanyang mga paa sa ilalim. Iniyuko niya ang kanyang katawan, ginawang isang matibay na haligi ang kanyang sariling likuran. Tumapak ka sa balikat ko, Maya. Bilis! Utos ni Joaquin. Naramdaman ni Joaquin ang bigat ni Maya at ng bata sa kanyang mga balikat. Ang bawat bahagi ng kanyang kalamnan ay tila pinuputok sa sakit. Lalo na nang ang isang matalim na piraso ng naanod na yero ay sumagi sa kanyang braso. Nag-iiwan ng isang mahabang sugat na agad na nabanlawan ng baha. Tiniis niya ang hapdi, bumaon ang kanyang mga kuko sa dingding upang manatiling matatag ang kanyang pagkakatayo. Hindi siya gumalaw hanggang sa masiguro niyang ligtas na nakaakyat ang mag-ina sa bubong. Nang makasampa na rin si Joaquin, ang tatlo ay naiwang magkakasama sa gitna ng madilim at mapanganib na gabi. Ang ulan ay patuloy na humahagupit at ang hanging dala ng bagyo ay tila nais silang tangayin mula sa kinalalagyan. Doon, sa gitna ng panganib, naranasan nila ang isang sandali ng hindi inaasahang kapayapaan. Hinubad ni Joaquin ang kanyang basang-basang t-shirt at ginamit ang kanyang sariling katawan bilang pananggalang ni Maya at Lucas mula sa hangin.
Inipit niya ang mag-ina sa pagitan ng kanyang mga bisig, pilit na ibinibigay ang natitirang init ng kanyang balat sa kanila. Sa gitna ng ginaw, naramdaman ni Maya ang mabilis na tibok ng puso ni Joaquin na dumidikit sa kanyang likuran. Isang tibok na puno ng takot, ngunit puno rin ng pagmamahal na higit pa sa anumang salita. Isang pamilyar na amoy ng lalaking ito, isang amoy na hinaluan na ngayon ng ulan at pawis, ang nagpabalik sa mga alaala ng kanilang masasayang kahapon. Hindi sinasadyang napasandal si Maya sa dibdib ni Joaquin at sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaligtasan. Patawarin mo ako, Maya. Bulong ni Joaquin sa kanyang tainga. Ang boses ay halos pabulong na lamang dahil sa panghihina. Kahit anong mangyari, mahal ko kayo. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang kanyang sarili na maniwala, kahit pansamantala lang, na ang lahat ay magiging maayos. Ang init ng hininga ni Joaquin sa kanyang batok ang naging tanging kumot niya sa gitna ng kawalang katiyakan ng gabi. Nang sumikat ang araw, ang baha ay nagsimula ng humupa. Ngunit ang pinsala ay nakalatag na sa harap ng kanilang mga mata. Ang karinderya ni Maya ay wasak na at ang kalsada ay puno ng putik at mga basura. Maingat na ibinaba ni Joaquin ang mag-ina mula sa bubong. Ngunit nang makatapak na ang kanyang mga paa sa lupa, ang huling lakas ni Joaquin ay tuluyan ng naubos. Naramdaman ni Maya ang biglang pagbigat ng katawan ni Joaquin. Ang lalaking kanina lang ay tila isang matibay na kuta ay dahan-dahang bumagsak sa putikan. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang sugat sa kanyang braso ay nangingitim na dahil sa impeksyon at matinding ginaw. Joaquin! Joaquin! Gising! Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng takot, habang pilit na ginigising ang asawa sa gitna ng putikan. Ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata ni Joaquin. Ang kanyang hininga ay mababaw, at ang kanyang katawan ay tila naging kasing lamig ng tubig na muntik nang lumunod sa kanila kagabi. Ang amoy ng gamot at malinis na puting tela ay tila isang malupit na paalala sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hanging umiihip sa loob ng maliit na klinika sa bayan ay hindi na malamig at nakakamatay. Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa bintana, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa ibabaw ng kama, dahan-dahang iminulat ni Joaquin ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay tila binugbog ng libu-libong martilyo at ang kanyang braso ay balot ng makapal na benda. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan na. Ang unang imaheng bumungad sa kanya ay hindi ang puting kisame, kundi ang mukha ni Maya. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang higaan. Ang mga kamay ay abala sa pagpiga ng isang basang bimpo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Joaquin ang isang emosyong matagal na niyang hindi nasisilayan. Pag-aalala na hinaluan ng isang malalim na pagmamahal. Gising ka na pala. Mahinang wika ni Maya. Ang kanyang tinig ay wala na ang talim ng yelo, kundi isang malambot na hapon na punong-puno ng pagod at malasakit. Maya, akala ko, iniwan mo na ako. Hirap na sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay parang pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang bimpo at hinawakan ng kamay ni Joaquin. Sa pagkakataong ito, hindi lumayo ang lalaki. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga palad. Ang palad ni Maya na may mga marka ng hirap at ang palad ni Joaquin na puno ng mga paltos ng pagsisisi. Noong nakita kitang bumagsak sa putikan, Joaquin, doon ko napagtanto na hindi ko pala kayang panoorin kang mamatay sa pangalawang pagkakataon. Panimula ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Galit ako sa iyo. Pinatay mo ang Maya na masayahin at mapagtiwala noong gabing iyon sa ulan. Pero ang Maya na nasa harap mo ngayon, siya ang Maya na nakakita sa pagsisikap mo. Nakita ko ang bawat sakong binuhat mo, ang bawat gabing nilinis mo ang tindahan ko,
at ang pagtataya mo ng buhay para sa anak natin. Humikbi si Joaquin. Ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim ay tuluyan ng umagos, binabasa ang kanyang maputlang pisngi. Patawad, Maya. Patawad dahil kailangan ko pang mawala ang lahat bago ko makita ang tunay na halaga mo. Narinig ko ang lahat nung nasa ospital ako. Ang bawat kanta mo, ang bawat hikbi mo, habang pinupunasan mo ako. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na gumising. At iyon din ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay muli. Lumapit si Maya at isinandal ang kanyang noo sa noo ni Joaquin. Isang marahang buntong hininga ang kumawala sa kanilang dalawa. Tila tinatangay nito ang lahat ng pait, hinala, at sakit ng nakaraan. Hindi ko maipapangako na bukas ay okay na ang lahat. Bulong ni Maya habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumusuklay sa buhok ni Joaquin. Pero handa akong subukan. Handa akong buuin muli ang pamilyang ito. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto kong makilala ng anak natin ang papa niya. Ang lalaking natutong magpakumbaba at magmahal ng totoo. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng klinika, dahan-dahang inabot ni Joaquin ang mukha ni Maya. Maingat niyang hinaplos ang pisngi nito bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Isang mahabang halik na puno ng pangako at kapayapaan. Ang kanilang mga yakap ay naging mahigpit, tila pinagdudugtong ang dalawang kaluluwang matagal na nawalay sa gitna ng unos. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang payapang dalampasigan sa probinsya, 3 anino ang makikitang naglalakad sa tabi ng dagat. Ang maliliit na paa ni Lucas ay masayang tumatapak sa basang buhangin, hinahabol ang bawat bulan ng tubig na iniiwan ng mga alon. Sa likod niya, magkahawak kamay na naglalakad sina Joaquin at Maya. Wala na ang mga mamahaling sasakyan, wala na ang mansyong puno ng kasinungalingan. Ang tanging bitbit nila ay ang simpleng buhay at ang pagmamahal na dumaan sa apoy at baha bago naging dalisay. Ang bawat sulyap ni Joaquin kay Maya ay punong-puno ng paghanga at ang bawat ngiti ni Maya ay may taglay na katiwasayan. Natutunan na ni Joaquin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga bank accounts, kundi sa mga kamay na hindi bumibitaw sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. At para kay Maya, ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng lakas na nagpalaya sa kanya mula sa bilangguan ng puot. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, ang kanilang mga tawa ay humahalo sa tunog ng mga alon. Isang musika ng bagong simula, isang awit ng paghilom na hinding-hindi na muling matatapos.